Ito naman ngayon guys, yung murang portable or solar power station, yung i-review natin ulit ngayon. Titingnan natin kung ayos nga ba yung kanyang performance, matagal nga ba siyang malobat, kung anong mga appliances yung pwedeng magamit sa kanya, kung mabilis nga ba siyang ma-fully charge, at kamusta naman yung kanyang solar charging performance. And syempre sa last part ng video na to ay susubukan natin siyang i-tear down or bubuksan na rin natin siya para makita natin kung ano nga ba yung kanyang nasa loob, yung kanyang inverter, yung battery, at kung ano pa yung mga nasa loob niya mga ibang parts. So susubukan natin siya ngayon this video. And actually this is a generic portable power station. Wala siyang brand kung sino man yung nagbebenta nito, iba't ibang mga sellers. At base naman dito sa kanyang product, yung kanyang model is HSY 500. At siguro yung kanyang 500 is yung kanyang power inverter na 500 watts. So sa packaging guys, ito yung kasama isang solar portable power station and isang lithium-ion charger na 12.6 volts, 10 amps. Meron na rin siyang kasamang AC fan sa loob. That's why hindi siya nag-overheat kahit pa maghapot magdamo siyang i-charge. And yung pinili ko ay yung may kasamang solar panel. At base sa specification sa kanilang marketing, mga details nila doon, 45 watts daw siya pero parang hindi ako naniniwala. So mamaya subukan na rin lang natin. And yung kanya nga palang timbang ay 6.2 kg daw. So eto guys ang meron dito sa ating portable power station. Actually meron pa siyang cover, hindi ko pa naaalis. That's why medyo madumi siyang tingnan. Kapag inalis natin, syempre siya is lilinis naman ng konti. Magmumukha ulit siyang bago. Ayan. Narito yung ating mga power buttons. Ito yung ating on and off button. Ito yung ating LCD screen. Ito yung ating battery voltage. Sa ngayon is nasa 12.5 volts DC. Ito naman yung state of charge. Sa ngayon is nasa 100% pa. Ito naman yung ating USB power button. Ayan, para maglabas siya ng power dito sa ating mga USB port. Ito naman yung ating AC button para maglabas ng power dito sa ating mga AC port. At ito naman yung ating LED power button. At ang isa rin nga pala guys sa maganda rito, yung kanya mga USB ports ay marami na rin. Meron ditong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na USB port. At QC 3.0 na rin siya. Kaya niya maglabas ng 5 volts, 9 volts, 12 volts, maximum of 18 watts. At dito guys, meron na rin tayong dalawang 220 volts na AC port. So base dito nasa 220 volts at 50 Hz daw yung kanyang output. Pero mas better i-try na rin natin yung kanyang actual output talaga dito. And here guys, base naman dito sa ating screen, sa ating meter, nakapaglabas siya dito ng 230.9 volts at nasa 50 Hz. Ayan, 231 volts at 50 Hz. Ito naman yung kanyang output waveform ay modified sine wave. Narito naman sa likod guys yung kanyang DC 12 volts output at input. So dito siya naglalabas ng power, pwede sa mga 12 volts electric fan, sa mga wifi, sa mga CCTV. At the same time, kapag i-charge natin siya gamit yung solar panel at AC charger, dito rin natin siya ipa-plug. And now, try na natin mag-battery capacity test gamit yung kanyang DC output dito para malaman natin kung ilan nga ba yung kanyang totoong battery capacity. Kasi hindi yun naka-indicate dito sa kanyang label sa likuran. And here guys, umaga na lobat na yung power station, tapos na rin yung ating capacity test. At ito yung nakuha natin. Heto, nakakuha tayo dito ng 36.250 ampere hour or 393.96 watt hour. So siguro yung talagang tunay na capacity niya is nasa 40 ampere hour or nasa 400 watt hour din. Syempre hindi naman i-drain todo ng kanyang BMS yung kanyang battery, kaya hindi natin nakuha talaga yung 40 ampere hour. Since malapit naman na siya doon ay pwedeng ganon. Pero of course, yung actual capacity na pwede nating magamit sa kanya ay itong lumabas dito, which is yung 393 watt hour. And ngayon naman ay try na natin mag-actual test gamit yung kanyang AC port dito or yung kanyang inverter para malaman natin kung gaano nga ba kataas yung kanyang inverter efficiency or kung ilang watt hour naman yung magagamit natin sa kanya. Gagamitin natin itong dalawang ilaw na AC panel light or ginagamit siyang parang ring light sa mga nagko-content creator, or ang katumbas nito is parang yung mga bumbilyang ginagamit natin sa taas since AC nga yung power na ginagamit nito. And susubukan natin siya para malaman natin kung ilang watt hour ngayon yung makukuha natin dito sa power station. Gamitin nga pala ako ng extension wire since iisa lang yung outlet nitong meter. Para ngayon, tatlo na yung pwede ko ma-plug dito. So, eto, number 1, buhay na siya. And eto naman yung pangalawa natin. Let's see. Ayan, gumagana naman silang pareho. At base naman dito sa meter, yung dalawa nating ilaw ay kumukonsumo ng 86 watts. 86.3 watts. And here na guys, nalobot na yung power station natin at patay na rin yung ating dalawang ilaw. At base naman dito sa ating meter guys, eto, yung power station ay umabot ng 3 hours and 59 minutes or nasa 4 na oras na rin bago nalobat dito sa dalawang panel light. So far guys, medyo matagal na rin siyang nalobat at base naman dito sa meter, yung power na nakuha nila or yung power na naibigay nitong power station ay umabot ng 330
338 watt-hour. Ayun. 338 watt-hour ang naibigay ng power station. Pero siguro, hindi pa rin yung kanyang totoong capacity kasi nga gumamit pa siya ng inverter. Ngayon naman guys ay work from home setup naman tayo. Tingnan natin kung matagal nga ba siyang malolobat gamit ang isang laptop na may kasamang isang 12 volts Wi-Fi modem at isa pang 12 volts electric fan. Kasi usually ganun talaga yung setup ng mga nag-work from home. So laptop yung gagamitin natin. And ito yung 12 volts electric fan. Dito ko siya pagaganahin sa likuran. Dito. Ayan. Pero ngayon mag-setup na rin tayo ng stopwatch. Tingnan natin kung mga ilang oras siya malolobat. Ayan. And then itong ating namang laptop, i-charge ko siya gamit yung kanyang inverter nitong ating power station. And then ito namang ating 12 volts na Wi-Fi modem. Dito ko siya ipa-plug sa USB port nitong power station kasi QC 3.0 naman siya. Kaya niya maglabas ng 12 volts kaya wala siyang problema dyan. So here, tingnan natin. So eto guys, ngayon working na yung 12 volts electric pan nitong laptop tapos isang Wi-Fi. Tayo ngayon is nagpe-play ng YouTube live ng GMA sa YouTube. So tingnan natin kung ilang oras sila bago malobat. And here guys, mag-aalas 9 na ng gabi, hindi pa rin nalolobat yung power station, gumagana pa rin. Nasa 6 hours na yung tinagal nitong power station. Actually tapos na nga yung Encantadia sa YouTube, hindi pa rin siya nalolobat. So tingnan natin hanggang mamaya pa kung malulubat ba siya o hindi. At eto na nga guys, alas 10:33 na ng gabi, mag-aalas 11 na at medyo inaantok na rin ako. Kailangan ko na talaga siyang patayin, hindi ko na siya tatapusin. Pero itong power station naman, eto. Nasa 10.4 volts pa siya at nasa 20% pa rin yung kanyang laman. Hindi pa rin talaga siya nalolobat. Yung mga gamit naman natin is gumagana pa rin. So base naman dito sa ating timer guys, umabot na tayo ng 8 hours and 4 minutes. So, hindi pa rin naman nalolobat yung power station. Sabihin na natin na kaya niya pang umabot ng hanggang 9 hours talaga bago malobat. Ganon. So, ngayon naman guys, try naman nating mag-overload test. Tatry kong mag-plug sa kanya ng appliances na hindi niya talaga kaya. Kasi less than 500 watts yung kaya nito. Pangalawa siya is modified sine wave. Ito naman, kailangan niya is pure sine wave at 600 watts. More than 1,600 watts yata ito. Kasi ito is hot air blower para sa buhok. Yun. Kasi malakas yun sa power at hindi niya talaga kaya. So, let's see kung kakayanin or kung ano yung mangyayari sa kanya. Kung siya ba isasabog or hindi. So, ayan. Naka-plug na. And then, turn on natin. Yun. Yun. Namamatay, nabubuhay. Namamatay, nabubuhay. Nagka-power on and off siya. Hindi niya kaya. Yan. Wala guys. Yun. Kapag hangin lang, gumagana siya. Kapag yung nilagyan natin ng hot air, hindi niya na kaya. Ito kapag hangin lang, try ko. Ayan. So gumagana. Kapag air lamang. Kapag may init na, namamatay. Nabubuhay. Ayun. So basically, hindi siya pwede sa ganito. Sa hot air blower, hindi siya namatay. Try naman natin dito ngayon sa isang cooking pot natin na electric. Let's see kung gagana. So, game. Yan, nakasaksak na siya. And then, try natin buhayin dito. Ayan. Hindi talaga siya namamatay. Pero, hindi naman gumagana itong ating ano. Ito, hindi siya gumagana. Ah, gumagana siya. Grabe. Gumagana siya, pero, ayan. Ito ay nagbabawas. Mabilis siya magbawas. Pero gumagana, oo, umiinit. Ayan o. By the way guys, itong ating cooking pot na to is 1,000 watts yung kanyang power rating. So basically dapat ay hindi siya kakayanin itong power station. Pero gumana siya kanina, so try natin ngayon. Tinry ko munang i-fully charge itong power station para mas matagal natin siya magamit. So ayan, 12.6 volts. Then ipa-plug ko na siya dito. Try nating magluto ng itlog. Ito guys, gumagana siya. Ayan, nagbabawas, nagdadagdag yung ating power dito kasi malakas ito sa power. Try natin kung ilan yung kanyang temperature. Ayan, 146 degrees Celsius. Sobrang init na niya. Try na nating maglagay nitong ating mantika. Tingnan natin kung makakapagluto talaga tayo dito. Kasi itong ating power station ay hindi na mamatay. Ayan, nabuhay na yung cooling fan nito. Ayan, pakinggan nyo. So, nabuhay yung kanyang cooling fan kasi malakas nga sa power itong ating, ano na to, cooking pot. 1,000 watts siya pero gumana siya dito. I don't know why. So, hopefully, wala naman ditong sasabog Tignan natin. Yan. 173 degrees Celsius. Let's see. Kung, ayan.
Ito kasi hindi pantay itong lutuan na to. Ito na guys yung ating itlog. Babaligtaran ko na ulit. Ayan. And sa tingin ko ay luto na siya. Nakapagluto na tayo ng isang itlog. Pero yung power station natin is nasa 80% pa rin. Hindi pa rin talaga siya nalolobat. So ang gagawin ko ay kukuha pa ako ng isang itlog. Magprito na ulit tayo dito. Since marami pa naman tayong mga itlog na lulutuin. At hindi pa rin naman nalolobat yung power station. Ayan. So, ayan. So, let's try. Bale, ito yung ating pangalawang itlog. Ayan, nakakapagprito pa rin tayo ng pangalawang itlog. At yung power station naman natin ay utay-utay nang nababawasan ulit. Umaabot na siya ng 60 to 80%. So, mamaya nasa 60% na talaga yan. Hanggang maluto itong isang itlog. And heto na guys, yung pangalawa nating itlog, luto na. So, next naman tayo sa pangatlo nating itlog. Pero maglalagay rin ako ng mantika kasi medyo naiiga na siya. Baka masunog agad yung itlog. So, ayan. So, mainit na siya. Pero yung ating power station, hindi pa rin nag-overload. Okay pa rin siya. Gumagana pa rin siya. Pero, game. Try natin ulit. Ayan. Pangatlong itlog. So, eto na guys yung ating pangatlong itlog. Luto na siya. So, hanguin na natin. Ayan. Yung power station naman ngayon ay may laman pa rin. Hindi pa siya nalolobat. Gumagana yung kanyang hot air blower. So, ngayon ay magluluto ulit pa tayo ng isa pang itlog. Kasi hindi pa naman lobat yung power station. So, here. Mabiyak ka. Ayan. Bumagsak ka. Ayan. Ito yung ating pang-apat na itlog guys. Try natin kung kakayanin pa ng pang-sa power station. And heto na guys, luto na itong ating pang-apat na itlog. Ayan. So, eto patayin ko na. Ayan. Ayan. And then itong power station ay off ko na rin yung ating AC button. At ito yung ating power station guys. Tingnan ninyo. After kung mapatay siya is nasa 80% pa rin. Hindi pa rin siya nalobat. Grabe, ang taas naman itong ating appliances na ginamit. Pero hindi pa rin siya nalobat. Makunat yung kanyang battery. So, heto guys ngayon, susubukan ko naman dito sa isang 700 watts na rice cooker. Itong power station ay hindi na 100%. Siya is nasa 12.2 volts na lamang. So, may bawas na. So, try natin siya dito. Kung masisira yung rice cooker or masisira yung power station or gagana ng maayos. Let's try. Ayan. So, dito guys, sa rice cooker na 700 watts, hindi siya gumagana. Eto, kapag pinilag ko dito, nawawala yung power output. Hindi niya kayanin. At hindi naman namamatay, hindi naman nasisira yung power station. Nawawala lamang yung kanyang power output. Tumitigil yung kanyang paglabas ng power. And now, try naman natin dito sa ating cooking pot na to. Kasi kanina gumana siya. So, dito, tingnan natin, baka kasi mababa lang yung kanyang power. Subukan natin. Ayan. Eto. Ayun. Gumagana dito. Hindi siya namamatay, oh. Continuous yung kanyang paggana dito. So, basically, mahina siguro yung power nito. Eto guys, so, gumagana itong ating cooking pot. At eto naman, base dito sa meter, nasa 286 watts lamang. 286.7 watts lamang yung kinukonsumo nitong ating cooking pot. So, ayun guys, gumana siya dito kasi nakalagay sa kanya 1,000 watts daw yung kanyang power rating. Pero yung actual power niya talaga is nasa 287 watts lamang yung kanyang kinukonsumo talaga. So, mababa lamang. Ito naman, nasa 500 watts or less than 500 watts yung kaya niya. Kaya, kinaya niya ito cooking pot. Ito namang rice cooker is 700 watts talaga. Kaya, hindi niya kayang gumana dito sa ating power station. Pero so far, wala namang masyadong masamang nangyari dito sa power station. Hindi naman siya sumabog, hindi naman siya nasira, hindi naman siya umusok. Gumagana pa rin siya. Kapag nag-overload lamang is kusang namamatay yung kanyang inverter o hindi siya naglalabas ng power. Pero kapag tinurn on o tinurn off and tinurn on ulit yung inverter, gumagana na ulit. Dito ko siya i-charge sa ating wall outlet. Gumamit din ako dito ng meter para makita natin kung ilang oras siya bago ma-fully charge. Simula ngayon siya is nasa 8.7 volts or 00% na talaga, lobat na. So, let's try hanggang mamaya. At base naman dito, ayan, siya is nakakulay red. That means siya is nagcha-charge. Ayan, nasa 9 volts na siya. So, let's wait na lang kapag siya is fully charged na. And surely, mas mabilis siyang ma-fully charge kapag ito yung charger yung gagamitin natin kumpara sa kanyang solar panel na medyo maliit.
And here na guys, full charge na itong power station. So hugutin ko na. Kulay green na siya. At base dito sa monitor natin, siya is nasa 12.6 volts na. So fully charged na talaga. At base naman dito sa ating meter, umabot siya dito ng 4 hours and 38 minutes. Ayan. 4 hours and 38 minutes siya bago na fully charged. At nag-consume naman siya ng 515 watts. Ayan. So ngayon naman, test din natin kung gaano nga ba kalakas yung kanyang solar panel ngayong matingkad yung sikat ng araw. E-test natin siya dito sa ating multimeter kung ilan yung mababasa natin dito. So ayan, base naman dito sa ating multimeter, nakakapagbigay siya dito ng 22.12 watts. Ayan, 22.12 watts ang nabibigay niya ngayong katanghalian. And ngayon naman guys, susubukan naman natin siyang i-charge gamit yung kanyang solar panel. So heto guys, itong power station, dito ko siya i-charge sa malakas yung sikat ng araw. Try natin dito maghapon kung kaya niya ngang i-full charge. Pero sa tingin ko, hindi ito kaya i-full charge kasi nga maliit lang naman yung solar panel tapos malaki yung battery ng power station. Pero subukan pa rin natin dito. Ayan, tingnan nyo dito. And now hapon na guys, hindi na gaano malakas yung sikat ng araw. So mahina na rin ang power na mabibigay ng solar panel. And let's say kung nakailang percent naman itong power station, kung full charge nga ba siya o hindi. So ayan, meron siya ditong 11.4 volts at siya is nasa 60%. So malakas yung sikat ng araw kanina, pero hindi pa rin siya na fully charge itong solar panel. Pero kaya naman siyang i-fully charge sa loob ng 2 araw gamit yung kanyang solar panel na to. And now guys, punta na tayo sa tear down, buksan na natin siya at tingnan natin kung ano nga ba yung nasa loob niya. Eto guys, ang kanyang laman. Ayan, ito yung nasa loob. Ito yung ating inverter, ito yung ating mga cooling fans, dalawa na rin sila. At yung battery naman ay narito sa ilalim. So here na guys, nabuksan ko na, naalis ko na yung battery at inverter. Ito yung kanyang inverter, no? Ayan, look at that. Ganito lang siya kalaki. And then yung battery naman ay eto. Hindi ko alam kung anong battery to. Sabi kasi sa battery charger is lithium ion, pero iba yung klase niya. So buksan din natin. And here na guys, nabuksan ko na siya at ito yung battery. Yung kanyang battery guys is lithium ion pa rin, pero prismatic na siya. Hindi lang ako sure kung ano ba talaga yung specific battery type niya, kung siya ba is NCA, pero siya is lithium ion pa din. Ganito lang yung kanyang itsura at medyo lobo na nga siya, oh. So ganito yung itsura niya, ayan dito sa taas, at ito naman yung kanyang BMS. Matagal ko na rin kasi talaga nagagamit itong power station na to at aminado naman ako na hindi ko siya naalagaan ng ayos. Palagi ko siyang nadi-discharge ng 0% at naiimba ko ng ganun, hindi ko agad na-i-charge. So masama yun sa battery na over-discharge ng matagal, kaya lumobo yung mga battery dito sa loob. Pero the good thing here is gumagana pa rin naman siya ng maayos. And heto guys yung kanyang inverter, ayan. Dito na rin nakakabit itong ating 12.6 volts charging input. Papunta na siya dito sa terminal ng battery. That's why the best lang siyang i-charge gamit yung kanyang 12.6 volts na AC charger kasi siya is pang 12.6 volts battery talaga, pang lithium ion. And hindi ko siya basta-basta ma-charge gamit yung mas malakas na solar panel. Gusto ko siya siyang i-try sa mga 200 watts na solar panel na 18 volts. Yun nga lang ay wala siyang kasamang built-in na solar charge controller. Ang disadvantage kasi ng walang kasamang built-in solar charge controller ay possible na mag-backflow yung power galing sa battery papuntang solar charge controller, and wala din siyang overcharging protection kasi BMS lang ng battery yung ginagamit dito. And ito naman kanyang kasamang solar panel is 45 watts daw, pero based on my test naman, umabot lang siya ng more than 30 watts ata. And halos sakto lang siya dito sa battery. And hindi ko siya ma-recommend na gawan pa ng mas or charge pa ng mas malaking solar panel kasi baka masira yung battery or masira yung BMS ng battery. That's why guys, kung okay tatanungin, kung gusto natin siyang i-charge sa mas malakas na solar panel like 100 watts or 200 watts, ay mas better nagmamit tayo ng solar charge controller. Kahit PWM or MPPT ay mas better na gamitin kaysa naman sa direct to battery charging na tayo. And keep in mind lang guys, dahil yung kanyang inverter is modified sine wave ang waveform, ay hindi siya gaanong applicable sa mga appliances gaya ng AC electric fan, sa mga aircon syempre, sa mga rice cooker, or dun sa mga appliances na mayroong motor gaya ng washing machine. Do minsan, kung try natin gagana, yun nga lang hindi siya gagana ng pangmatagalan, hindi yun yung ideal talaga sa power station na to. And gagana siya na maayos, wala problema. Doon sa mga DC appliances natin or yung mga maliliit na devices natin gaya ng 12 volts electric fan, Wi-Fi, CCTV, laptop chargers, mga bumbilya natin. Since mga DC devices naman sila at okay na okay yun dito.
And now guys, kamusta na nga ba itong power station na ito para sa akin? So personally, okay naman sana siya kasi nga naman mataas yung kanyang battery capacity and then mabilis na rin siyang ma-fully charge gamit yung kanyang AC charger. 4 hours lang pwede na yon. Ang main problem ko lang talaga dito is nga yung kanyang waveform na kasi naka-modified sine wave. Mas better sana kung naka-pure sine wave. Yun nga lang, kapag ginawa siyang pure sine wave, syempre mas mamahal siya. Pangalawa, wala siyang sariling solar charge controller. Maganda sana kasi 'di ba sa mga power station, nilalagyan natin o kinakabitan natin ng mas mataas na solar panel, mga 100 watts, 200 watts para mas mabilis siyang ma-fully charge. So yun, kung gagamitin natin siya at lalagyan natin siya ng solar panel na mas mataas, pwede natin siyang kabitan ng external solar charge controller, yung kulay blue na pang lithium ion, 12 volts. So pwede na siyang gamitin para mas mabilis siyang ma-fully charge. Sa inyo ba guys, kamusta itong power station ito? Okay na ba siya? Ano ba yung kulang para sa inyo? And sa kanya bang presyo, pwede na ba? I-comment nyo yan dyan sa ating comment section below.